Ikukwento ko nga pala sa inyo ang aking ganap kahapon. Tara, let's go! Alis na naman at susunod na naman tayo sa ating mga estudyante. Bye! Punta ko'y mamamalingke na din para isang lakad na lang. So, ito na, kailangan ko na tayo silang service. At ayun na nga, sisimulan ko na ang pag-aayos ng mga basyo na aking dadalhin para diretso na ako sa pamamimili. Ang ginagawa ko nga pala pagkasundo ko sa hapon sa aking mga estudyante ay namamalengke na rin ako para isang lakad na lang. Kasi ang tindahan ko ay mayat maya nagsasara sa umaga pagkahatid ko at nagsasara sa hapon pagkasundo ko naman. Kaya ang ginagawa ko pagkalabas ko, kailangan meron ako mabili sa palengke. Haggard na ang lola. Ako haggard na. Inom muna ako ng tubig bago mag-drive. Ay. Uy, ano yun? Sabaw? At ito na nga ang ganap. Pagkayari kong sunduin ang aking high school, dito naman kami pupunta para mamili ng pangkabuhayan showcase. Ay! At ito talaga ang buhay na gusto ko simula nung lumaki ng aking mga anak at nag-aaral na sila. 1.5. At nasimulang wala na rin silang mga lolo at lola na mapag-iiwanan. Nakaraang taon kasi isang taon ko sila napabayaan, lalo na yung bunso ko. Pababaunan ko lang siya, papasok siya mag-isa at uuwi na rin siyang mag-isa. At sa wakas, nakauwi na rin kami. Malaking bagay din na marunong ako mag-drive. Magastos din kasi kapag ka namamasahe ka sa ibang tricycle. At irita ay makakalayas ka pag may gusto kang bilhin sa labas. Dito na nga yata lumalaki ang mga maskulo ko eh. Yun. Ang kakabuhat araw-araw ng mga pinamili. Nakakapagod pero ang sarap sa pakiramdam na napagsisilbihan mo ang iyong mga anak habang lumalaki. At yung tipong napakarami nilang kwento habang nasa school sila. Lalo na ang aking bunso na grade 5, nagmana yata sa pagiging negosyante ko. Alam niyo bang gumagawa siya ng mga bracelet at binebenta niya ito sa kanyang mga kaklase? Nakakatuwa kasi naiiwasan na nila ang gumamit ng gadget pag nasa bahay sila at walang ginagawa. Maliban sa tumutulong sila sa akin sa tindahan, may sarili silang pinagkakaabalahan para sa kanilang sariling income. At buti na lang talaga nagmana sila sa akin sa pagiging masipag ko. At ito naman ang aking bunso na 10 taong gulang. Ayan na nga, paguda ng inyong lola. Pabalik-balik na nagbubuhat. At no choice naman dahil wala namang ibang gagawa niyan. At ito na nga at tapos na tayo sa pagbubuhat. Kaya iatras na natin tong tricycle para naman lumuwag-luwag ang lugar. O siya, hanggang dito na lamang sa susunod mga kaibigan. Please follow me. At dito na nga nagtapos ang kwento ko sa buong maghapon kahapon. Bye!